The Lord be with you. Today is the 19th Sunday of the year on our church calendar. Let us discuss the Sunday's Gospel. What is fear? Beloved brothers and sisters, this is the second effect or fruit of the disobedience of men in first paradise. If a man fears, doubt will follow. The great enemy of faith is fear and doubt. Purita's song says, ang takot ay nasa isip lamang. Fear is only in the mind. For example, if a man who has faith has no fear, in your honest opinion, what will happen? In our past Sunday's parables, a man who found a treasure in the field, and a man who found a pearl of great price had not fear. In our explanation, they live all their own lives, properties, and way of living, just to gain the hidden treasure and pearl of great price, and that is the secret or mystery of the Holy Trinity. If this man feared and doubted, he will never be an instrument of the teachings of the way, the truth, and the life, and Star of David. Brethren, if we feel fear, this is the whisper of the devil, so that we cannot continue to follow the teaching of Christ and Blessed Virgin. There are plenty of our brotherhood who retreated and surrendered to stop following the teachings they received. The result, they are now immersed to the devil, the world, and the flesh. Who will lift them up? In our gospel for today, brethren, this is how it happened. And they, seeing him walking upon the sea, were greatly alarmed and exclaimed, "It is a ghost." And they cried out for fear. Then Jesus immediately spoke to them, saying, "Take courage, it is I, do not be afraid." But Peter answered him and said, "Lord, if it is thou, bid me come to thee over the water." And he said, "Come." Then Peter got out of the boat and walked on the water to come to Jesus. But seeing the wind was strong, he was afraid, and as he began to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." And Jesus at once stretched forth his hand and took hold of him, saying to him, "O thou of little faith, why didst thou doubt?" What is the meaning of St. Peter's walking on the water, going to the place of Jesus, who is also on the water? Word is the picture or symbol of water. Jesus told this to Samaritan woman. Thou perhaps would have asked of him, and he would have given thee living water. The water that I will give him shall become in him a fountain of water, springing up unto life everlasting. Therefore, the walking on the water is the obedience, performance, and completion of the word or gospel of salvation of Jesus. But let us remember, there are many trials and obstacles to do this. If the strong winds comes, fear and doubt are the one who will make us sink. If we sink, who's gonna call us up? If not Jesus, surely the Blessed Mother of Jesus. Brethren, it is easy to walk on the gospel of Jesus. It is hard, beloved brothers and sisters. We must have courage because we will see the great waves of the sea. The great waves of the sea is the cycle of our lives on earth. We will give importance to our future, loved ones, properties, way of living, leisure, luxury, vices, and temptations. If we cannot live or possess these things, we have no right to walk over the water. If we are already walking over the water going to Jesus, he will say to us, "How beautiful are the feet of those who bring the good news of salvation." 3 top stairs we will pass through to be near to Jesus. First, the purgative life. Here, we must purgate or diminish our natural behavior, vices, and luxuries of the body. Second, the night of the senses. Here, we must dominate our 5 senses because God will put us on different trials. Third, the illuminative life. Here, we must control our own mind, desires, and own will outside God's will, mind, and desires.
Well, for Mama Mary, until next issue, brothers and sisters, if you have questions, just message your comments. Sumainyo lahat ang inang pinaglingkuran sa iyo. Ngayon ay ika-19 na linggo ng taon sa kalendaryo ng ating simbahan. Talakayin natin ang Ebanghelyo ngayong linggo. Ano ang pagkatakot? Mga minamahal na kapatid, ito ay ang ikalawang bunga ng pagsuway ng tao sa unang paraiso. Kapag natakot ang isang tao, ang susunod dito ay pag-aalinlangan. Ang malaking kalaban ng pananampalataya ay pagkatakot at pag-aalinlangan. Sabi sa kanta ni Kurita, ang takot ay nasa isip lamang. Halimbawa, kung ang taong nananampalataya ay walang takot, ano sa palagay ninyo ang mangyayari? Sa mga nakaraang parabola ng mga nagdaang linggo, ang taong nakatagpo ng kayamanan sa bukid at nakatagpo ng isang mahalagang perlas ay hindi natakot. Sa paliwanag natin ay iniwan ang lahat-lahat, ang buhay, kabuhayan at pamumuhay upang makamit lamang ang hidden treasure at ang pearl of great price. Yun na nga ang lihim o misteryo ng Santisima Trinidad. Kung ang taong ito ay natakot at nag-alinlangan, hindi siya magiging kasangkapan ng aral ng daan, katotohanan at buhay, at ng estrella na David. Mga kapatid, kung nakakaramdam tayo ng pagkatakot, ito ay bulong ng demonyo upang huwag tayong magpatuloy sa pagsunod sa aral ni Kristo at ng mahal na Birhen. Napakaraming kapatiran ng umatras at sumuko upang tumigil na sa pagsunod sa aral na kanilang tinanggap. Ang resulta, sila ay nakalubog na sa demonyo, daigdig at laman. Sino ang mag-aahon sa kanila? Sa Ebanghelyo natin ngayon mga kapatid ay ganito ang nangyari. Nang makita ng mga alagad na may lumalakad sa dagat, sila ay natakot at inisip nilang iyon ay isang multo. At dahil sa takot, ay napasigaw sila. Datapot, agad nagsalita sa kanila si Jesus ng wika, lakasan ninyo ang loob, ako ito, huwag kayong matakot. Sumagot sa kanya si Pedro, Panginoon, kung ikaw nga, utusan mo akong lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Halika, ang sabi ni Jesus. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang lumapit kay Jesus. Datapot nang makitang lumakas ang hangin ay natakot at nang lumulubog na ay sumigaw, Panginoon, iligtas mo ako. Kapag daka ay iniunat ni Jesus ang kamay at hinawakan siya ng wika, o taong kakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Ano ang ibig sabihin ng paglakad ni San Pedro sa ibabaw ng tubig papunta sa kinaroroonan ni Jesus na nakatungtong din sa ibabaw ng tubig? Ang salita ay larawan ng tubig. Sinabi ito ni Jesus sa babaeng Samaritana, hingi ka sa kanya at bibigyan ka sana ng tubig na buhay. Ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang bukal sa kanya na babalong hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, ang paglakad sa ibabaw ng tubig ay ang pagsunod, pagtupad at pagganap sa salita o ebanghelyo ng kaligtasan ni Jesus. Alalahanan natin na maraming pagsubok at hadlang sa pagsasagawa nito. Kapag dumating ang malalakas na unos, ang pagkatakot at pag-aalinlangan ang magpapalubog sa atin. Kapag lumubog tayo, who's gonna call us up? Kung hindi si Jesus, malamang sa mahal na ina ni Jesus. Madali ba mga kapatid ang maglakad sa ibabaw ng ebanghelyo ni Jesus? Mahirap mga minamahal na kapatid. Kailangan buo ang ating loob kasi makikita natin ang alimpuyo ng karagatan. Ang alimpuyo ng karagatan ay ang takbo ng buhay natin dito sa daigdig. Ang kinabukasan, ang mga minamahal natin sa buhay, ang kabuhayan, ang pamumuhay, ang mga aliw, luho at bisyo, at mga tukso ay dapat isaalang-alang. Kapag hindi natin ito maiiwan o malalagpasan, wala tayong karapatan upang lumakad sa ibabaw ng tubig. Kapag nakakalakad na tayo sa ibabaw ng tubig, papalapit kay Jesus, sasabihin niya, anong ganda ng mga talampakan na yaong naghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan. Tatlong mahihirap na baitang ang ating lalagpasan para makalapit kay Jesus. Una, ang buhay purgatorio.
Dito kailangan purgahin o bawasan ang mga nakagisnang gawi at mga bisyo at luho ng katawan. Pangalawa, ang gabi ng mga pandama. Dito kailangan supil ang 5 pandama dahil ilalagay tayo ng Diyos sa iba't ibang pagsubok. Pangatlo, ang buhay kumikinang. Dito ay susupilin natin ang sariling kaisipan, kagustuhan at kalooban na hindi kalooban, kaisipan at kagustuhan ng Diyos. Maaari kami hanggang sa muli mga kapatid. Kung meron kayong mga katanungan, magmensahe lang dito sa Rosa Eusebio Facebook.